Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga brothers and sisters. My devotional verse for today ay mababasa po sa Acts chapter 12, verse 11. It says, noong natauhan si Pedro, kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo pala ang lahat. Isinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyari sa akin. Ito yung mga panahon na sinimulang usigin ni Herodes ang mga mananampalataya sa iglesia. At ito din yung panahon na unang naging martir sa mga apostoles. Ito si Santiago na kapatid ni Juan. Pinatay siya ni Herodes sa pamamagitan ng tabak. At noong makita niya na ito ikinagalak ng mga Hudyo, sinimulan niyang ipinadakip si Pedro upang patayin. Ngunit siya muna ay ikinulong dahil hindi pa natatapos yung pista ng tinapay na walang papaalsa. Kaya dito sa mga sumunod na verse ay taimtim na nanalangin yung mga mananampalataya para sa kaligtasan ni Pedro. At yung mga sumunod na verse, doon nga ay iniligtas ng Panginoon si Pedro sa pamamagitan ng pagpapadala ng anghel upang siya ay makalabas sa kulungan. At nung nalaman ito ni Herodes, ito ay kanyang ikinagalit at pinapatay yung mga kawal na nagbantay sa kanya. At yung mga sumunod na verse dito mga kapatid, ay dumating yung point na pinarusahan ng kamatayan ng ating Panginoong Diyos, si Herodes, dahil inangkin niya yung papuri na dapat sana ay sa ating Panginoong Diyos. So, the point na nakita ko dito in Acts chapter 12, na ang Diyos ay pinapahintulutan niya yung mga pag-uusig na mga nangyayari. Lalo na sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. May mga pag-uusig, lalong-lalo na kapag tayo ay tumatayo. Bilang isang totoong Kristiyano, we stand strongly sa ating pananampalataya. Meron talagang mag-uusig sa atin. Ngunit ito ay pinapahintulutan ng Diyos. In Matthew chapter 12, verse 11, sabi ng ating Panginoon na pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Isa ito sa mga palatandaan na tayo ay kabilang sa kaharian ng Diyos kapag tayo ay inuusig sa ating pananampalataya. At pangalawa, nakita ko dito mga kapatid na ang Diyos din naman ay siyang nagliligtas. Na kagaya kay Pedro na iniligtas siya ng Panginoon dahil hindi pa naman yung panahon na para mamatay siya na martir sa kanyang pananampalataya. May purpose pa ang Panginoon sa kanyang buhay. Kaya sa atin din mga kapatid, we can makukuha na natin ng aral na meron bang mga pag-uusig, ngunit ang Diyos din naman talaga yung nagliligtas. He will never forsake us. Hindi tayo papahiyain ng Diyos. Hindi niya tayo iiwanan. Hanggat alam niya na tayo ay kabilang sa kanyang sinasakupan. At ang pangatlo mga kapatid, na ang Diyos ang hatol. May mga taong mag-uusig talaga to the point na kagaya kay Herodes na pinatay niya ang isa sa mga apostoles ng ating Panginoon. Pero umabot sa point na kasuklam-suklam yung ginawa niya sa ating Panginoon. Yung papuri na dapat sana ay nasa Panginoon, inako niya. Kaya yun yung dahilan kung bakit pinarusahan siya ng ating Panginoon. At ito nga ay kinamatay niya. At pang-apat mga kapatid, patuloy. Sa kabila ng mga pag-uusig, patuloy pa rin yung paglago at ang paglaganap ng salita ng Panginoon. Kaya mapalad tayo mga kapatid, na kabilang tayo sa ginagamit ng Diyos at gagamitin pa ng Diyos sa mga taong nakapaligid sa atin, sa ating komunidad, kung saan tayo dadalhin ng Panginoon upang maihayag yung salita ng Diyos. It's a great privilege nakasama tayo na naging parte sa pagpapalaganap, pagpapalago
ng mga bagay na ikakalulahati ng ating Panginoong Diyos. Kaya God bless po sa ating lahat, mga kapatid.